Hindi ko makakalimutan yung araw na pinalayas nila ako. Wala akong dalang kahit ano, kahit damit, pagkain, kahit pagmamahal. Wala kang mararating, pabigat ka lang, mas mabuti pang mawala ka na. Mga salitang galing mismo sa pamilya ko. Pamilya na dapat kakampi mo. Pero sila pa ang unang sumuko sa'yo. 18 taon lang ako noon. Hindi pa handa, pero pinilit mabuhay. Sa unang gabi ko sa labas, sa bangketa ako natulog. Ginawa kong una ng braso ko, at ang kumot ko, takot. Umiiyak ako, pero tahimik, kasi kahit iyak ko, wala nang makakarinig. Kinabukasan, naghanap ako ng trabaho. Kahit ano, pinasok ko. Tagahugas ng pinggan, tagabuhat, construction, kahit masakit na ang katawan ko, tuloy pa rin. Kasi wala na akong babalikan. Habang sila, komportable sa bahay, ako, lumalaban para lang mabuhay. Lumipas ang mga taon, unti-unti, nakaipon, unti-unti, natutong tumayo mag-isa. Hanggang sa dumating yung araw na hindi ko na kailangang magtanong kung may kakainin pa ba ako bukas. Nagkaroon ako ng sariling maliit na negosyo. Hindi man malaki, pero pinaghihirapan ko. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko rin ng salitang sapat na ako. Pero alam mo kung anong mas masakit? Hindi yung gutom, hindi yung hirap, kundi yung araw na bumalik sila. Biglang kumatok sa pintuan ko, pamilya ko. Ngayon, may dalang ngiti, may dalang lambing, may dalang mga salitang matagal ko nang gustong marinig. Anak, kamusta ka na? Pwede ba kaming tumuloy? Miss ka na namin. Napangiti ako. Pero hindi dahil masaya ako, kundi dahil ngayon lang nila ako naalala. Noong walang-wala ako, wala sila. Ngayon na meron na ako, bigla akong naging anak ulit. Huminga ako ng malalim, at sa unang pagkakataon, pinili ko naman ang sarili ko. Pasensya na po, pero hindi na ako yung anak na pinalayas ninyo. Tahimik sila. At ako, tuluyan nang nagsara ng pinto. Hindi dahil galit ako, kundi dahil natutunan ko na hindi lahat ng pamilya dapat mong balikan.